Good day, nurses. Now, let's discuss pancreatitis. So, pag sinabi natin pancreatitis, usually nagkakaroon daw ng inflammation sa pancreas natin. Okay? So, ito yung ating hepatobiliary system. Okay? Ito si spleen mo. Okay? Ito yung ating hepatobiliary tract. Okay? Ito yung ating pancreas. Okay, dito connected si ating, what you call this one, si ating gallbladder and yung ating liver. Okay, so pag once na sinabi natin pancreatitis, nagkakaroon daw ng inflammation dito sa pancreas natin. So what are the main reasons kung bakit nagkakaroon ng inflammation sa pancreas? Meron tayong 5A's. Okay, common causes natin kung bakit nagkakaroon ng pancreatitis because of 5A. Una natin, we have the alcohol. Okay, alcohol. Ang pag sinabi nating alcohol class, hindi to nakadepende sa dami ng nainom natin. Nakadepende to sa tagal ng pag-iinom mo ng alcohol. So pag once na mas matagal kang uminom ng alcohol or matagal ka nang umiinom ng alcohol, mas risk ka magkaroon ng pancreatitis compared sa dami. Okay, for example, nag-take ang iniinom mo lagi-lagi na alcohol ay kalahating bote lang. Tapos ikaw uminom ka kagabi ng 2 bote ng alcohol. Eh yung pag-inom mo ng 2 bote, kailan lang nag-start? Sabihin natin 1 linggo pa lang nakakaraan. Pero yung pag-inom mo ng kalahating bote araw-araw ng alak ay noong pa lamang sabihin natin 20 years ago or 15 years ago, mas at risk ka magkaroon ng pancreatitis. Next, A natin, we have your autoimmune. Okay, ibig sabihin autoimmune, sarili nating katawan ang sumisira doon sa katawan niya. For example, si patient mo, okay, nag-produce siya ng pancreatic enzyme. Okay, instead ng idadigest sana ni pancreatic enzyme ay si carbohydrate, si protein at si fats, ang dinigest ng ating pancreatic enzyme ay si pancreas. That's autoimmune. Second one or third one natin, your abdominal trauma. Okay, pag nagkaroon ng abdominal trauma, may possibility kasi na madamay si pancreas. At pag nadamay si pancreas, okay, pwedeng magkaroon ng insufficient supply ng oxygen papunta kay pancreas that can lead to pancreatitis or inflammation of your pancreas. Pang-apat na A natin, we have your abdominal infection. Okay, pag abdominal infection, pag may infection, may narrowing. Okay, pag may narrowing, okay, that can lead to inflammation. Okay, because of insufficient supply of oxygen and even, okay, possible na rin kasi na yung infection or yung microorganism doon sa infected organ, pwede din siyang lumipat sa pancreas that can give you to a pancreatitis. And lastly natin, we have yung unknown natin. Okay, ipilit natin U dapat yan pero gawin natin A para 5A pa rin siya. Okay, unknown, ibig sabihin idiopathic or unknown cause. Okay, unknown cause siya. So ngayon, pag sinabi natin, okay, these are the 5 main causes ng ating pancreatitis. Ngayon, itong 5 main causes natin, meron 2 types si pancreatitis natin. We have your acute pancreatitis and your chronic pancreatitis. Pag sinabi natin acute pancreatitis, abrupt, okay, biglang nangyari siya. Okay, pero kapag chronic pancreatitis, matagal na yan na-develop. Usually more than 6 months. Pag acute, less than 6 months, nagkaroon ka ng pancreatitis. Okay, ano ba yung main reason kung bakit nagkakaroon ng acute pancreatitis? Si acute pancreatitis is caused by ductal obstruction. Ibig sabihin, nagkakaroon daw ng obstruction dun sa may duct natin. Okay, for example, ito yung duct natin. Okay, so yan yung duct natin. This is your biliary tract or hepatobiliary system. Okay, may possibility kasi na dito sa ating duct, okay, dito sa duct natin, dito sa daanan ng ating digestive enzyme, okay, or yung common bile duct na tinatawag, pwedeng magkaroon ng obstruction. Pag nagkaroon ng obstruction, usually ang pinaka main reason dyan is gallstone. Okay, 'di ba si gallstone natin galing siya dito sa gallbladder. Okay, for example, nandito si gallbladder mo.
Andyan si gallbladder mo. Ngayon, si gallstone mo, okay, dito siya nang galing kay gallbladder. Ibababa ngayon si gallstone dito sa ating, okay, sa ating bile duct. Okay, bababa siya dyan, pupunta siya dito, hanggang makapunta siya dito sa ating common bile duct. Which is sa common bile duct, connected na kasi dyan si pancreas, si gallbladder, at si yung liver natin. Okay? So, connected na sila dyan. Pag once na nagkaroon ng obstruction dito sa ating common bile duct, pag once na naglabas ang pancreas mo ng digestive enzyme, wala siyang lalabasan. Kung wala siyang lalabasan, okay, anong gagawin ni ating pancreatic enzyme? Dahil ang pancreatic enzyme natin, okay, magdadigest siya ng carbohydrates, fats, at saka protein. Dahil hindi siya makalabas papunta sa ating duodenum, ang gagawin ng ating digestive enzyme is to digest the pancreatic tissue. Madadigest ngayon si pancreatic tissue that can lead to pancreatitis. Okay, ductal obstruction because of gallstone. Pag may gallstone tayo, nagkakaroon ng backflow ng pancreatic juice, gaya nga ng sabi ko kanina. At kapag nagkaroon ng backflow, yung ating pancreatic enzyme, idadigest niya or magkakaroon ng autodigestion. Idadigest niya yung sariling nag-produce sa kanya. Okay? Pag nagkaroon ng autodigestion, magkakaroon ng inflammation, yun na yung tatawagin nating pancreatitis. Okay? Now, proceed tayo sa ating chronic constipation. Pag sinabi natin chronic pancreatitis, yan ay because of your acinar cells degeneration. Okay, nagkakaroon ng acinar cells degeneration. Sino ba si acinar natin? 'Di ba? Balik tayo kay ating pancreas. Si pancreas natin, class. Okay, your pancreas, meron tayong dalawang function. Your endo and your exo. Okay, si endocrine natin produces hormone. Sino nagpo-produce? Your islets of Langerhans. Okay, your islets of Langerhans. Siya ang nagpo-produce ng ating hormones. Sa islets of Langerhans natin, meron tayong tatlong cells. Your alpha, your beta, and your delta. Your alpha cells produce glucagon, your beta produce insulin, and your delta produce somatostatin. So, sa hormone yan. Pag once naman na exocrine class, si exocrines natin, meron tayong tinatawag na acinar cells. Okay, your acinar cells class, sila yung dahilan ng production ng digestive enzyme. Sila ang gumagawa ng digestive enzyme. Okay, so ngayon kapag nagkaroon ng degeneration doon sa ating what they call this one, acinar cell, that can lead to inflammation. And what are the possible reasons kung bakit nagkakaroon ng cell or acinar cells degeneration? Una, because of alcohol consumption. Si alcohol kasi natin, class, increases the pancreatic juice and fatty acid secretion. Pag umiinom tayo ng alcohol, nag-i-increase daw si pancreatic juice and yung fatty acid natin sa ating katawan. This fatty acid, class, cause oxidative stress. Okay? Nagko-cause ng oxidative stress si fatty acid. Pag nagkaroon ng oxidative stress, sisirain niya si pancreas mo. Paano? Magkakaroon ng scarring and fibrosis sa ating pancreas. So, pag nagkaroon ng scarring, class, magkakaroon niya ng necrosis. Bakit? Sira na yung cell mo. Okay, magkakaroon siya ng necrosis. Ibig sabihin, insufficient yung supply ng oxygen dun sa pancreas mo, at pag nagkaroon ng necrosis, that can lead to inflammation, at pag may inflammation, tatawagin na natin siyang pancreatitis. Dahil nasira si acinar cells natin, nagkaroon ng inflammation sa pancreas natin. Second one, because of hypertriglyceridemia. Saan ba natin nakukuha si triglyceride? Ibig sabihin, tumataas yung triglyceride sa ating katawan. Nakukuha natin yan sa pagkain natin ng matataba at saka ng kanin. Okay, so pag tumataas yung triglyceride mo, si triglyceride, sisirain niya yung acinar cells natin. At pag sinira ang acinar cells natin, that can lead to necrosis.
Okay, magkakaroon ng necrosis or fibrosis, at pag nagkaroon ng necrosis, that can lead to inflammation. Meron na tayong pancreatitis. And lastly, we have your ERCP. Ano naman si ERCP natin? Your endoscopic retrograde cholangiopancreatography. Again, your ERCP is endoscopic retrograde cholangiopancreatography. Ito ay diagnostic procedure para sa pancreas natin. Okay? Diagnostic procedure siya. Usually, class, gumagamit tayo dito ng dye. Okay? Gumagamit tayo ng dye dito. So, pag gumamit tayo ng dye, meron tayong i-introduce na dye sa ating pancreas. At kapag meron kang in-introduce na dye sa pancreas, itong dye na to, pwedeng mag-cause ng obstruction. At pag nag-cause siya ng obstruction, may possibility na pag nagkaroon ng obstruction, okay, pag nagkaroon ng obstruction, itong obstruction na to, siya ang dahilan kung bakit magdi-decrease yung blood flow sa ating pancreas. At pag nagkaroon ng decreased blood flow, that can lead to necrosis. At pag may necrosis, that can lead to inflammation. May inflammation na si pancreas mo, tatawagin na natin siyang pancreatitis. Okay? Yan yung dalawang types ng ating pancreatitis. We have your acute pancreatitis and your chronic pancreatitis. Si acute natin caused by ductal obstruction, and your chronic pancreatitis is caused by your acinar cells degeneration. Okay? Now proceed tayo sa signs and symptoms natin. Nagkakaroon daw ng left upper quadrant pain. Bakit? Bakit may left upper quadrant pain? Dahil dyan located ang ating pancreas. Okay? Next, nagkakaroon ng nausea and vomiting. So, bakit nagkakaroon ng nausea and vomiting? Okay? Usually, because ang nangyayari kasi, nagkakaroon ng vagal stimulation because of pain, na i-stimulate si vagal, okay? Nagkakaroon ng vagal stimulation. At pag na-stimulate ang vagus nerve natin, magkakaroon ng nausea and vomiting. Okay, so next we have your severe dehydration. Okay, bakit may dehydration ang pasyente natin na merong pancreatitis? Okay, usually, ito ay caused by third spacing and vomiting. Okay, dahil may vomiting ang pasyente mo, pwedeng mag-lead yan sa dehydration. Ano tong third spacing na tinatawag natin? Okay, yung third spacing natin, class, usually pag may pancreatitis ang pasyente natin, nagkukos yan ng systemic inflammation. Pag nagkaroon ng systemic inflammation, yung systemic inflammation na yan increases the capillary permeability in our body. Kaya nag-i-increase yung capillary permeability. Pag nag-increase yung capillary permeability, maglilik yung fluid natin doon sa may peritoneal cavity or sa may retroperitoneal space. Yun na yung tinatawag nating third space. Third space natin si retroperitoneal space and yung peritoneal cavity natin. Because of increased capillary permeability, naglilik ngayon yung fluid dun. Pag nag-leak yung fluid dun, bababa yung blood volume mo, can lead to dehydration. Next, your steatorrhea. Pag sinabi nating steatorrhea, ito yung mamantikang tae. Okay, nagmamantika yung tae niya. Bakit? Dahil hindi nadadigest si hindi nadadigest si fats. Bakit hindi nadadigest si fats? Kasi walang lumalabas na lipase. Okay, dahil 'di ba sabi nga natin signs ng inflammation natin is loss of function. Isa sa mga signs ng ating inflammation ay loss of function. Kapag once na nagkaroon ng inflammation sa pancreas natin, hindi magagawa ni pancreas yung kanyang endocrine at exocrine function. Therefore, hindi siya makakalabas ng amylase, lipase, and your trypsin. So, walang magdadigest sa carbohydrates, sa fats, at sa protein. Kaya yung tae ng pasyente mo ay mayroong oily. Okay? Dahil hindi na-digest ang ating fats. The next, elevated si serum amylase and lipase. Bakit? Dahil hindi na ibababa
Okay, kung babalikan natin, dapat yung ating pancreatic enzyme, bumababa sila sa duodenum. Dahil nagkaroon ng obstruction dito sa ating common bile duct, ang ating digestive enzyme ay pupunta na lang sa blood. Pupunta na lang sila yan sa blood at doon tataas ang pancreatic amylase at lipase natin. Okay? The next, hypocalcemia. Okay, bakit nagkakaroon ng hypocalcemia sa pasyente natin? Okay, usually, okay, pag once na nagkaroon ng hypocalcemia, okay, dapat, okay, yung lipase natin should be activated. Okay, dapat si ating lipase na-activate yan saan? Sa duodenum. Yung ating lipase or pancreatic lipase, dapat na-activate yan sa duodenum. Kaso ang problema natin, class, dahil nagkaroon ng obstruction doon sa common bile duct mo, hindi makalabas ang ating pancreatic lipase. So therefore, magkakaroon ng backflow ng pancreatic lipase natin. Babalik siya sa ating pancreas. At anong gagawin niya pagbalik niya dun? Sa ating pancreas, class, meron tayong tinatawag na tissue, fat tissue. Okay? Aside from lymphoid, meron ding fat tissue tayo makikita doon. Yung fat tissue na yan, ang gagawin ni pancreatic lipase mo ay ida-digest niya. Okay? Ida-digest niya yung ating fat tissue sa may pancreas mo. At pag tinigest niya, yung ating fat sa may ating pancreas, okay, nagkakaroon ng fat necrosis. Okay, nagkakaroon ng fat necrosis. Dahil dinigest siya ni ating lipase, nagkakaroon ngayon ng fat necrosis. Itong fat necrosis na yan, class, kapag once na nagkaroon ng fat necrosis, yung fat necrosis ay nagproproduce ng fatty acid. Okay, nagkakaroon ng fatty acid. Ang problem natin, class, pag nagkaroon ng production ng fatty acid, magbabind dito si calcium. Didikit si calcium sa fatty acid mo. Okay, pag dumikit si calcium sa fatty acid mo, tatawagin mo na siyang calcium soap. Okay, tatawagin na natin silang calcium soap. So ngayon, ang ating calcium ay nandito na kay fatty acid, na dapat ang calcium natin ay nasa blood. So kung lahat ng calcium natin ay dumidikit dito sa fatty acid, wala nang natitira na calcium sa blood natin, kaya naglilid yan sa hypocalcemia. Then next natin your post-hemorrhagic. Pag sinabi natin post-hemorrhagic, these are the manifestation for post-hemorrhagic. We have your Collins signs and your Gray-Turner sign. Pag sinabi natin Collins sign, yung bleeding, okay, may hematoma sa kanyang umbilicus. Okay, so si Collins signs, ang bleeding or hematoma sa may umbilicus. Okay, kapag once naman na what they call this one, na Gray-Turner signs, yung bleeding or hematoma ay nasa gilid or letter T, tagiliran. Okay, sa may tagiliran or sa may gilid ng abdomen ni patient, doon makikita ang hematoma. Yan ay signs ng nagkaroon na ng bleeding. Your Collins sign and your Gray-Turner sign. Collins sign, letter U, umbilicus. Okay, umbilicus. And then your Gray-Turner signs, your tagiliran or sa gilid ng abdomen mo. So these are the signs and symptoms for your pancreatitis. Now proceed tayo sa diagnostic test. Okay, diagnostic test natin, we have your serum amylase and lipase. Usually, ang makikita natin sa serum amylase and lipase natin, elevated siya. Okay, elevated ang serum amylase and lipase natin. Next, your serum your CBC. Sa CBC natin, increase ang WBC because of inflammation. And then your serum electrolytes, nagkaka-increase ang nagkakaroon ng decrease pala ang calcium. Okay, decrease si calcium or hypocalcemia.
sa blood glucose natin dahil hindi nagfa-function properly si pancreas, hindi siya nakakapag-produce or ng hormones and ng pancreatic enzyme, so therefore walang insulin kaya tumataas ang sugar. And then sa abdominal ultrasound, ginagawa natin to detect gallstones. Okay, para makita kung may gallstone ang pasyente or may pancreatic enlargement. Okay, if nag-enlarge ang pancreas. And then abdominal CT scan to determine severity and complication. Okay, to determine severity and complication, kaya natin pine-perform si abdominal CT scan. Okay, now proceed tayo sa ating nursing rest management. Okay, management natin, we have your morphine, antipyretic. Okay, si morphine natin, analgesic yan, to relieve pain. Okay, next your antipyretic because of fever. Antibiotic because of inflammation possible caused by infection. Then calcium supplements to resolve yung hypocalcemia. Then insulin to decrease blood glucose. Okay, we also administer anticholinergic and your pancrealipase. Bakit tayo nagbibigay ng pancrealipase? Yung pancrealipase natin, ito ay synthetic lipase enzyme. Okay, for steatorrhea yan. And then IVF, okay, we need we administer IVF to resolve yung dehydration. Okay, to resolve dehydration. The next nursing responsibilities natin, okay, position, lean forward or prone with pillow under the abdomen. This is the best position for our patient. Bakit siya best position? Kasi nire-relieve niya yung pressure sa may retroperitoneal. So, nagdi-decrease yung pain every time na nag-lean forward ka or nagpo-prone position ka na may pillow under the abdomen. The next, kailangan NPO si patient. Bakit? Para mag-rest si pancreas mo. Okay, ano ngayon ang bibigay natin kay patient para hindi na siya dumaan sa GI ni patient at hindi ma-stimulate ang ating pancreas? We administer TPN, your total parenteral nutrition. Pag magbibigay ka ng TPN, you need to monitor sugar level. Bakit? Hyperconcentrated. Okay, hyperconcentrated ang ating TPN solution. The next, NGT for decompression. Okay, so usually kasi nagkakaroon ng abdominal bloatedness, okay, pag may due to pancreatitis, kaya we are giving NGT or nag-i-insert tayo ng NGT for decompression. And then check for blood glucose, baka may hyperglycemia ang pasyente. Monitor respiratory status because one of the complication ng ating pancreatitis is acute respiratory distress syndrome. And then, we need to educate patient on alcohol cessation and dietary modification. So, diet ni patient natin dito, dapat low carb, okay, low protein, and low fats. Okay, so yan ang magiging diet ng pasyente natin. And then, dapat hindi na siya umiinom ng alcohol. Sa ARDS natin class, kailangan nating i-monitor dito yung respiratory status ng pasyente mo. Kasi pag may problema sa respiratory status, that can be considered acute respiratory distress syndrome, one of the common complication ng acute pancreatitis. Okay?